Sabi ni Coach JJ Redick mga idol, hindi daw ine-expect ng team na maglalaro either sina Luka pati AR sa serye nila kontra sa Rockets. Pero hindi naman sure talaga yan kasi sabi rin nila hindi nila i-rule out yung posibilidad na pwedeng bumalik yung isa sa kanila kapag tumagal pa ang serye. Yung Game 6 pati 7 kasi mga idol ay may pagaganapin. So mga 2 weeks from now pa yan in which baka fully healed na yung kanilang mga injuries. Pero yun nga, hindi pa rin sure yun. Posible, pero hindi sigurado. That's why yan din ang dahilan kung bakit dehado ang Lakers sa majority nung napapanood nyo o nababasa nyong ganito. Kasi totoo naman even ako sasabihin yan at Lakers tayo rito. Isipin ninyo, dalawa sa top 3 players ng inyong team ay injured. 56.8 points, 12.4 rebounds, and 13.8 assists po ang production ng dalawa na mahirap naman din bunuin talaga. And sa 5 games po na na-injury yung dalawa bago matapos ang season, walang single player talaga yung masasabi mong angat na angat yung stats. More like team effort pa rin sa Lakers sa pagbuno nung production. Halimbawa idol, si LeBron, ang season average niya ay 20.9 points lang. Pero sa 5 games nga po na injured sina Luka at AR ay naangat niya yan to 25.5 points per game. Si Rui, season average niya ay 11.5 points lang. Then in the same 5 games span nga, 16.6 points na yan, angat na. Ayton from 12.5 points na average, angat na yan to 13.8. Tapos si Kennard, 9 points lang ang season average, angat na po to 12.2 points per game din, plus tumaas din yung assist niya dahil 2.4 assists per game lang siya, pero nung kinailangan siya yung magdala ng bola at parang gumanap sa role ni na AR or Luka, angat na yan to 6.4 assists per game. Team effort din po yung pag-compensate nila sa nawalang production ng kanilang injured players idol, pero feel ko mas kailangan pa nilang husayan talaga kontra rito sa Rockets sa playoffs. Kahit na hindi po dominating talaga tong team na ito as compared sa ine-expect before nung season, malakas pa rin yan sila with KD at Alpi na nililid yung team na ito. Mahaba rin sila with KD nga, Alpi pati Jabari Smith na over 6'10 ang height, tapos sabay-sabay pa yan sila pinaglalaro. And malamang gagamitin ng Rockets yung height nila sa kanilang advantage, kaya hamon din to sa front court ng Lakers, sina Ayton, Jax, LeBron pati Rui, kung paano nila i-cover yung mga ito nang hindi nagfa-foul trouble. And also, parang walang pantapat ang Lakers kay Amen Thompson na nag-average ng 23.7 points per game sa 3 laro nila kontra sa Lakers, at siya ang leading scorer para sa Houston sa mga laro na iyan. Parang wala kasing player yung Lakers na kayang sumabay sa likse, laki at athleticism nito na Amen partida. Wala pa siyang na-shoot na 3 kalaban tong Lakers, pero siya pa rin ang naging leading scorer nila. So yan din yung isang butas ng laro nito ni Thompson na pwede rin pong i-exploit ng LA. Kahit hindi siya masasabayan sa bilis, pwedeng iwanan lang siya sa labas at patirahin lang doon. Though ito rin yung something na baka gulatin ni Thompson yung LA kung magkataon. Sila rin naman ay may injured na guard. Wala rin po buong season si Fred VanVleet, then si Aquaman out din po since January at nagpa-opera din to ng injury. Dalawang veterans din yan na mahalaga sana sa kanilang rotation, pero hindi sing bigat syempre nung pagkawala nung sa LA kasi stars naman din yung injured sa kanila. Ay isang bagay din na nado-dominate ng Rockets kontra rito sa LA ay yung rebounding. Sa 3 games na kanilang nalaro, kumalap ng 130 total rebounds ang Rockets, habang sa LA naman ay 91 lang. So out-rebounded po yung Lakers kahit na panalo sila sa regular season series. Meaning lang yan ay gamit na gamit din talaga ng Houston yung laki nila, at hindi lang yon, dinaig pa nila sa sipag. Gawa na rin yan nung 44 offensive rebounds yung nakuha nila out of this 130 rebounds. Kaya yan din po ang emphasis na gustong gawin ni Coach JJ, yung rebounding nila pati yung turnovers ayon dito sa article. I-expect ko rin na maraming double teaming ang ibibigay ng Rockets dito kay LeBron kasi siya ang nag-iisang star na kakamada sa atake nitong Lakers. At pagkakataon din to para kina Kennard o Rui na umiscore din. Mahirap talaga idol kasi nga halos full force tong Rockets, pero hindi naman din imposible. Kailangan lang may mag-step up sa Lakers at hindi pa natin alam talaga kung sino yon. Makikita naman natin sa Game 1 kung paano yung approach ng dalawang teams and kung paano din tataratuhin ng Rockets si LeBron since malamang siya yung nalalabing star dito. Marami rin kasing pambatong defenders ng Houston sa kanya Andyan sina Amen, si Eason, si Jabari Smith, tapos may DFS pa sila. Pwede silang magsalit-salitan dyan. Tapos kung sino rin yung tutulong kay LeBron sa pagbuhat ng opensa. Pero like we said sa mga nakaraan nating video, for me lang hindi dapat nila pinoproblema yung offense talaga dahil parang kaya naman nila pag-ambagan yun. Yung depensa pa rin ang dapat nilang mas bigyan ng pansin kasi dito sila nagkukulang talaga. And let's see idol kung magsusurvive yung top 20 defense ng Lakers
kontra sa top 8 offense ng Houston Rockets. Dehado ang Lakers idol, kaya ang tanong ko sa inyo, kakayanin ba ng Lakers to nang walang Luka pati AR? Ito, sasabihin ko na if ever man na mabuhat ni Lolo Bron yung team niya patungo sa second round, sasabihin ko first time sa channel natin na siya yung GOAT. Pero mananalo kaya sila sa game 1? Ilagay nyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.